Good day everyone, and good day Sir Scott. We are the Group 4 and we will be discussing about planning and goal setting. So let's start by tackling the planning. So ano nga ba ang planning? So sabi rito, ang planning is a process of defining action needed to reach a desired outcomes, helps allocate time, resources, and energy, reduces uncertainty, and improves decision making. So sa madaling salita, ang planning ay isang proseso ng pag-set up ng layunin o strategiya para makamit ang isang bagay. So ang planning din ay isang malaking bagay sa pag-abot ng tagumpay sa iba't ibang larangan ng buhay. So halimbawa na lamang sa ganitong sistema, sa groupings and sa mga reportings, magsiset kami ng schedules, time, at mga strategy na gagawin namin para ma-overcome namin itong reporting na to sa maayos, presentable at magandang resulta. So yun. So let's proceed now to goals. So ano nga ba ang goals? It is a clear statement of what you want to achieve, provide direction, motivation, and focus can be short-term or long-term. So ito ay tumutukoy sa mga nais mong target or nais mong resulta na makamit. So ito ay mahalagang gamitan ng SMART method or specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound para matrack mo ang proseso mo. So halimbawa na lamang dito, ang paggawa mo ng isang proyekto ng 3 araw. So yun. So now, let's proceed to the types of goals. Ang unang nakalista dito is yung short-term goals, which is achievable from days or weeks lamang. Halimbawa na lang isa reporting and meron kayong due date na kinabukasan. Kailangan mong iset na matapos mo siya ngayon or mamaya para may mapasa ka kinabukasan. And then, ang sunod is yung long-term goals. Halimbawa yung mga bodybuilders na binibuild talaga yung katawan nila for a long time in order to achieve yung mga gusto nilang look sa katawan nila. And then next is yung personal goals. Ito yung mga self-improvement goals na halimbawa gusto mong yun, gumanda yung katawan mo, tapos maging mas healthy ka, kumain ka ng masusustansyang pagkain. And then yung sunod is yung professional goals, which is naglalaro dito ng malaking part ang ating academics tsaka focus sa ating career, which is magagamit natin in the future. So now let's proceed to the SMART goals. Pero pag 5 years, Saan nga ba nag-stand ang SMART goals? Ito ay specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Specific, dapat alam mo kung ano mismo yung kailangan mong gawin, and then measurable, which is dapat yung kaya mong magawa or yung kaya mong ma-achieve within days or weeks. And then achievable is yung kaya mo talaga siyang ma-achieve na sigurado ka, and then relevant for the type of business or kung ano man yung gusto mong ma-achieve. Time-bound is yung meron kang nakaset na oras kung kailan mo lamang siya pwedeng ma-achieve or kung kailan mo siya kayang ma-achieve. So marami tayong steps sa planning process, and una na dito is identify your objective. Yun nga, kailangan mong tukuyin kung ano yung kailangan mong gawin sa loob na araw na ito o sa isang linggo. Next is gather information. You need to research or mag-survey para malaman mo kung ano yung mas effective para sa gagawin mong task. And next is consider alternatives. Dito sa consider alternatives, you need to have a plan A or plan B para pag pumalpak yung isa, meron ka pang reserva na gagawin. And next is choose the best. Yun nga, choose the best is mas the best, mas magandang output yung magiging kalabasan. And next is create an action plan. Sa create an action plan, for example, ibabagsakan ni Doc Scott, ano yung magiging action plan mo para next time is hindi ka na magiging baksak. And next is monitor and review progress. Dito sa part na ito is kailangan mong i-monitor or i-review yung progress mo para malaman mo kung ano yung pwede mong gawin next time na gagawa ka ng mga works, etc. So next is, may mga tools tayo na pwedeng gamitin at effective sa planning. Ito yung mga to-do list, calendars and planners, Gantt charts, and project management apps like Trello, Asana, Notion. Itong mga effective planning tools is makaka-help sa atin para ma-monitor natin kung kailan mo ba siya sisimulan, kailan yung deadline nito, para
malaman mo kung anong araw mo siya gagawin and kailangan mong tapusin. So, we have time management and prioritization. Word prioritization, mas unahin mo ang pinaka kailangan mong matapos. Una dito is, use the Eisenhower matrix. We have urgent versus important. Siyempre, mas unahin mo yung importante. And next is, break tasks into smaller steps. Siyempre, unti-untiin mo sa pinakamadali hanggang mas mahirap. Kasi kung uunahin mo yung mahirap, mas matatagalan ka. So, much better if magsisimula ka sa madaling work or task para madali mo na lang matapos yung work mo. And next is, avoid multitasking, schedule tasks realistically. So, multitasking. Siyempre, pag multitasking, hindi ka masyado nakaka-focus. So, much better if isa lang yung ginagawa mo and hindi ka nagmo-multitask. Kasi pag multitask, marami kang iniisip. And, yun nga, maguguluhan ka kung ano yung kailangan mong gawin dito and dito. Yun lang. Thank you. Overcoming obstacles. Identify potential challenges early. So, before we proceed to our plan, dapat expect na po natin na maaga kung alin po yung mga potential challenges or conflict po na pwede natin kaharapin. And the second one is stay flexible and adjust plans. So, for example po, meron po tayong unexpected na problem na naharap. Kailangan po, meron po tayong plan B or meron po tayong plano at alam po natin ang gagawin natin. So, the third one is maintain motivation through rewards. Kailangan po lagi tayong motivated sa ginagawa natin even though wala po tayong nakukuha. Ang negative po na pwede mangyari sa atin yan is lagi na po tayo naghahanap ng kapalit kapag may gagawin po tayo, which is mali po. Dahil po, kailangan po natin i-give yung best natin kahit hindi po natin makuha agad yung resulta. And then, the fourth one is seek support when needed. So, hindi po natin kailangan maging mataas yung pride natin. Kapag kailangan po natin ng tulong and nahihirapan po tayo, dapat po palagi po tayong makipagtulungan or makipag-coordinate sa ating workmates or sa nakakataas po sa atin in order to run smoothly po yung ating company. Tracking progress. Sabi po dito, regularly evaluate your goals, use checklists, journals, or apps, and celebrate completed milestones. Make improvements to the plan as necessary. So sabi po dito, kailangan po natin bantayan or i-track yung progress natin in order for us to identify our weaknesses or and strength. So, kailangan po kasi malaman po natin kung nag-i-improve po tayo araw-araw o meron pong pagbabago sa ating ginagawa. It is important to check po or maglista po tayo ng mga ginagawa natin para po malaman po natin kung alin po yung napupunan natin at ano po yung possible na pagkukulang natin. Our conclusion, sabi po dito, planning and goal setting help achieve success and clarity. So, kailangan po tuwing may ginagawa po tayo or may gusto po tayong gawin, it is important to do planning and goal setting po. Kasi po, hindi po tayo po pwedeng gumawa ng isang bagay nang hindi nagpaplano or nag-set ng goals. Dahil simple pong mangyari niyan, hindi po clear yung pagiging sistema natin habang ginagawa po isang bagay. So, kung pwede pong may mga problems tayo na hindi mapagandaan, yung mga conflicts po na hindi natin i-expect na mangyari sa atin, is hindi po natin magagawa ng paraan kapag wala po tayong plan and goal setting. And then, the second one is smart goals and consistent tracking lead to better results. So, in other words, sabi po dyan, ang smart goals and consistent tracking lead to better results. So, it is really important po na i-track po natin yung progress natin for us to assure our company or for ourselves only na talaga nag-i-improve po tayo. At hindi lang po natin tinatansya kung talaga po bang maganda yung performance natin or talaga po bang nag-i-improve tayo. And nagagawan po natin ng maayos or na pupunan po natin ng maayos yung responsibility natin as an employee. So, the last one is start small and stay consistent. So, sa una po talaga dapat sa mababa lang tayo magsisimula. Yan po ay step-by-step process at hindi po yan dapat minabadali. Dahil pag nagmamadali po tayo mag-improve and nakikipag-compete na po tayo masyado is possible po na hindi po natin mabigay yung ating full potential and maaari po tayong
maaari po hindi maging ganun kaganda yung resulta dahil hinahabol natin po yung time and hindi po tayo sumusunod sa time frame ng ating ginagawa. Yun lang po. Thank you. I hope you learn about planning and goal setting. And that's all. Thank you for listening.